Tuluyang putulin ang drug supply sa lahat ng level ang isa raw sa mga mandato ng bagong tayong PNP Drug Enforcement Group. Kaya tututukan daw nila ang mga high-value target. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, hindi tinuturing na setback ng pulisya yung pansamantalang pagkakasuspindi sa kanila ng operasyon kontra droga, pero aminado ang PNP Drug Enforcement Group na naglipa na muli ang supply ng droga sa lipunan. Kung noong kasagsagan ng kampanya kontra droga, umabot sa 5,000 pesos ang kada gramo ng shabu na ipasuspindi ni Pangulong Duterte ang operasyon kontra droga ng isang buwan, bumaba raw hanggang sa 1,500 pesos na lang ang kada gramo ng shabu. Malaki umano ang iminura kaya muling naglipa na ang supply ng iligal na droga sa lipunan. Kaya sa paglulunsad ng Double Barrel Reloaded, isa sa mga mandato ngayon ng bagong tayong PNP Drug Enforcement Group o PNP-DEG, tuluyan ang putulin ang supply ng droga sa bansa sa lahat ng level. Gagawin daw nila ito sa pagtutok sa mga high-value target, partikular ang mga manufacturer, distributor, trafficker, financier at mga drug protector. Sa ngayon, nasa 54 na tauhan na raw ang bumubuo sa skeletal force ng PNP-DEG. Bagamat tanggap na raw sila, patuloy pa raw silang sumasailalim sa complete background investigation kabilang ang kanilang hepe na si Senior Superintendent Graciano Mijares. Natuto na raw sila sa nangyari sa dating AIDG sa pagkamatay nga ni Giek Ju kung saan ilang miyembro ng AIDG ang nasangkot dito, kaya't napakahigpit umano ng proseso sa pagkuha ng mga tauhan. Iimbestigahan ang kanilang pagkatao mula ipinanganak hanggang sa kasalukuyan nilang kalagayan. Kailangan nila magsumite ng kumpletong assignment background, kabilang ang mga naging commander nila. Pati payslip ay kailangan nilang isumite para maging basehan ng kanilang natatanggap na sweldo buwan-buwan. Kung hihingin ay isusumiti rin daw nila ang mga bank records. Mayroon din sariling counterintelligence group na magiging bahagi ng PNP-DEG na siyang patuloy na mag-iimbestiga sa kanilang mga tauhan kahit natanggap na. Ito ay para masigurong di sila malulusutan ng mga skalawag. Samantala, Connie, ay patuloy yung pagre-recruit sa mga tauhan na bubuo sa PNP-DEG dahil sa ngayon nga 54 lamang yung mga tauhan nila pero 477 ang kailangan daw na bumuo sa PNP-DEG. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.